ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakikipagkasunduan si Linnes kay Carlos para sa kaligtasan ng anak niyang si Annalyn. Kahit isuko niya ang sarili kapalit ng kalayaan ni Annalyn ay gagawin ni Linnes ang lahat. Ganyan niya kamahal si Annalyn. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Nagpunta na nga si Zoe sa lungga ni Carlos. Pinapasok siya rito ng tauhan ni Carlos. Sinalubong ni Carlos si Zoe pero sampal naman ang sinalubong sa kanya ni Zoe. Galit na galit siya sa ginawa ni Carlos na pagdukot kay Annalyn. Nagsumbatan sila tungkol sa pagiging masama nila. Nagmana lang naman si Zoe sa kanila na magulang niya. Sinampal din ni Carlos si Zoe dahil nainsulto siya sa sinabi ni Zoe na wala siyang kwenta na hindi katulad ni RJ na isang huwarang ama. Umiiyak at nagwawala si Zoe. Hinahanap niya si Annalyn. Sabi ni Carlos, kailan ka pa nagkaroon ng malasakit kay Annalyn? Palagi mo nga siya inaaway dahil inggit na inggit ka sa kanya. Dapat nga magpasalamat ka pa dahil mawawala na ang karibal mo sa trabaho, lalo na kay RJ. Sumagot si Zoe. Kahit palagi kami nag-aaway, hindi ko pa rin gugustuhin na mamatay siya ng dahil sa kasamaan mo. Nasaan siya? Anong ginawa mo sa kanya? Nairita na si Carlos kay Zoe. Hindi mo na dapat pang malaman. Baka ipagsabi mo pa kapag malaman mo. Umalis na si Carlos. Iniwan si Zoe na galit na galit. Sabi ni Zoe, Doc Carlos, saan ka pupunta? Sabihin mo sa akin kung ano ang ginawa mo kay Annalyn. Sigaw ng sigaw si Zoe kahit malayo na si Carlos. Nung maiwan si Zoe, nagpalingon-lingon siya. Naghahanap siya ng kahit ano. Baka may palatandaan kung saan dinala si Annalyn. Hanggang sa makita niya ang isang tela na may dugo. Nabigla si Zoe. Na-shock. Sigaw na naman ang sigaw si Zoe. Dugo! Bakit may dugo? Nagwawala na naman si Zoe. Patuloy pa rin ang pagsigaw. Maya-maya ay sumulpot si Carlos dahil sa pag-iingay nito. Inaawat si Zoe. Ano ba Zoe? Tumigil ka na nga dyan. Wala kang mapapala sa kakasigaw mo. Galit na galit si Zoe. Bakit may dugo ito? Pinatay mo talaga si Annalyn? Sabi ni Carlos. Hindi kay Annalyn yan. Kay Dr. Lindon yan. Napaatras si Zoe. Mas lalo siyang nagulat. Walang hiya ka? Anong ginawa mo kay Doc Lindon? Nanlalaki ang mga mata ni Carlos dahil naiirita na siya. Sabi niya, masyado na siyang maraming nalalaman. Kailangan na nating magbawas ng mga taong nakakaalam ng sekreto mo. Hindi ka ba masaya? Kahit paano wala ng taong mamba-blackmail sa'yo. Wala nang mananakot na ilantad ang sekreto mo. Umiiyak si Zoe. Napakasama mo. Hindi mo siya dapat pinatay. Naiinis na si Carlos. Tumigil ka na. Maaari ka nang umuwi, Zoe. Sa pagbabalik ni Regan sa Apex, dala niya ang balita na pumanaw na nga ng tuluyan si Doc Lindon. Sinalubong si Regan ng mga kaibigan, nurse at doktor. Nagtanong si Nurse Karen, Regan, anong nangyari? May balita ka ba kay Annalyn? Malungkot si Regan. Si Nurse Ivan naman ang nagtanong, Regan, bakit ganyan ang reaksyon mo? Anong nangyari kay Annalyn? Malungkot na binalita ni Regan ang natuklasan. Wala na si Doc Lindon, patay na siya. Nagulat silang lahat. Nagtanong si Doc Joanne. Talaga? Wala na si Dr. Lindon? Anong nangyari sa kanya? Sumagot si Regan. Hindi ko alam ang tunay na nangyari sa kanya, pero natagpuan na lang siyang walang buhay. Hindi pa rin makapaniwala sina Nurse Karen. Sigurado ka ba talaga, Regan? Sabi ni Regan. Oo, kumpirmado siya talaga ang natagpuan. Sobrang nalungkot ang magkakaibigan. Hindi na rin naiiba sa kanila si Doc Lindon dahil naging mabait ito sa kanila. Magaling rin naman siyang makisama. Triple ngayon ang kalungkutan nilang lahat. Una, nawala si Doc Katie. Pangalawa, nawawala pa si Annalyn hanggang ngayon. At pangatlo, namatay pa si Doc Lindon. Naging tahimik sila. Nakikiramay naman si Dr. Kim. Hindi rin siya makapaniwala sa nangyari kay Doc Lindon. Hindi pa man niya nakikilala si Doc Lindon ay alam na niyang mabuting tao ito. Hindi naman magiging malapit si Annalyn kay Doc Lindon kung hindi maganda ang ugali nito. Samantala nakabalik na nga si Zoe sa Apex. Nilapitan agad siya ni Morgana. Zoe, saan ka ba nanggaling? Alam mo ba ang nangyari kay Doc Lindon?
Parang hindi na nagugulat si Zoe kung ano man ang maririnig niyang balita tungkol kay Doc Lindon. Wala na si Doc Lindon. Umamin naman si Zoe. Oo, alam ko. Sinabi na sa akin ni Daddy. Nagulat si Morgana. Si Carlos? Ibig mong sabihin si Carlos ang may gawa nito kay Doc Lindon? Tumango si Zoe. Hindi siya proud sa ginawa ni Carlos. Sabi pa ni Morgana. Grabe na talaga yan si Carlos. Malala na talaga yung Carlos na yan. Hindi kaya tunay na siyang baliw? Tinutuonan niya ang pagpapanggap niyang baliw. Napapailing si Morgana. Pero on the brighter side, at least nabawasan tayo ng mga taong nakakaalam ng true identity mo. Nainis na naman si Zoe. Pwede ba, Mami? Huwag kang ganyan. Buhay ng isang tao ang nadamay dahil sa sekreto na yan. Minsan naisip ko na nga na ipagtapat na lang kay Daddy na hindi niya ako tunay na anak para matigil na to. Tinatakot rin naman ako ng tunay kong ama. Nanlaki ang mga mata ni Morgana. Sira ka ba? Ngayon ka pa ba susuko kung kailan tayo na lang ang nakakaalam ng totoo? Nagsisisi si Zoe para kay Doc Lindon. Sana hindi na lang nalaman ni Doc Lindon ang totoo para hindi na siya nadamay pa dito. Sana naging maayos siya at buhay pa sana siya hanggang ngayon. Pinayuhan ni Morgana si Zoe. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Nagkataon na naging mausisa siya at etong si Carlos pa na siraulo ang nakalaban niya. Wala kang kasalanan dito, Zoe. Huwag mo nang isipin yan. Patuloy na pinapakalma ni Morgana si Zoe. Samantala hindi makatiis si Carlos. Tinawagan niya si Lyness. Napansin ni Lyness na may unknown number ang tumatawag sa cellphone niya. Pero ang lakas ng kutob niyang si Carlos ito. Pero matapang si Lyness. Lalo na nung malaman niyang kinidnap ni Carlos si Annalyn. Pero matapang si Lyness. Lalo na nung malaman niyang kinidnap ni Carlos si Annalyn. Sinagot niya agad ang tawag. Si Carlos ang unang nagsalita. Kamusta ka, Lyness? Si Carlos to, ang asawa mo. Galit na galit si Lyness. Hayop ka? Nasaan ang anak ko? Ibalik mo sa akin si Annalyn. Nag-deny naman si Carlos. Lyness, wala sa akin si Annalyn. Sinagot ni Lyness na pasigaw si Carlos. Sinungaling. Hanggang ngayon sinungaling ka pa rin. Hindi ka na nagbago. Nakikiusap naman si Carlos. Lyness naman, hindi mo pa ba ako napapatawad pa? Maniwala ka naman sa akin. Wala sa akin si Annalyn. Sumagot ulit si Lyness. Carlos, makinig ka. Maniniwala lang ako sa iyo at patatawarin lang kita kung ibabalik mo sa akin ang buhay ang anak ko. Napapangiti si Carlos. Ito na ang pagkakataon na magkikita silang muli ni Lyness. Papatawarin siya ni Lyness sa oras na ibalik niya si Annalyn. Sige Lyness, gagawa ako ng paraan para maibalik ko sa iyo si Annalyn. Pero ipangako mo na patatawarin mo na ako. Matagal sumagot si Lyness. Pero para sa kaligtasan ng anak niyang si Annalyn, magiging sunod-sunuron siya kay Carlos para hindi mapag-initan si Annalyn. Gagawin niya ang lahat para makipagplastikan sa lahat ng gusto ni Carlos. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.